So mga kapatid, ang title po ng ating pagbubulay ay Pag-asa, pag-asang hindi kailanman mauubos. Naniniwala ba kayo doon? Yes. Pag-asa na kailanman ay hindi nauubos. So tayo po ay sumandaling tumayo. Atin pong basahin ang teksto na ating pagbabatayan sa umagang ito. Ito po ay makikita natin sa Romans 15 verse 13. Sabi po dito, naway pagkalooban kayo ng Diyos na pinagmumulan ng pag-asa ng kagalakan at kapayapaan at sa inyong pananampalataya upang kayo'y mapuspos ng pag-asang dulot ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tayo pong lahat ay magsiupo na po ulit. No? Salamat po mga kapatid. So ngayon po ay First Advent. No, imagine napakabilis. No, parang kailan lang ay pumasok ang 2025. Ngayon ay Pasko na. No? At ilang araw na lang, no, isang buwan ay bukas, December 1 na. No, tayo po ay 2026 na, no, ilang tulog na lang. No? So nakita po natin yung bilis ng panahon. No? Ang pagdiriwang po natin ngayong umagang ito, mga kapatid, ay pag-antabay po sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. No? Ito pong First Advent, ito po, ang tema po nito is hope and preparation. No? Preparation, bakit, Pastor, preparation? Kasi nga, yung preparation natin, no, sabihin natin, hindi naman na darating ng Diyos physically, no, doon sa kanyang nakarating na po siya, no, as yung sa manger, no. Ang iniintay na natin yung second coming. Pero as we celebrate, no, this Christmas season, no, ito po yung panahon na bilang mga mananampalataya ay we recollect, no, inaalala natin at nagkakaroon po tayo ng paghahanda, no, sa muling pagbalik po ng ating Panginoong Hesus, no, bilang Mesyas na ipinanganak sa sabsaban. No. So, yung tema po natin is hope nga po. No? At sa kabila po ng kaguluhan, no, napakarami nating bago natapos ang November, no, maraming sakuna sa Pilipinas, di ba? At ngayon, nung unang mga linggo, nanonood pa ako ng TV Patrol ulit. Pero lately, nasawa na uli ako. Kasi puro hearing na naman. Tapos hindi na makita si ganito. Nakaalis na ng bansa si ganito. Kakalungkot, no? Pero yun nga, sa kabila po ng pagkalukmok ng lipunan, kawalan ng pag-asa, kahirapan, no? Pinapaalala po natin na in Christ, no, we have hope, no? At ang pag-asa po na ang sanlibutan, no, ino-offer ng sanlibutan ay panandalian. Hindi po tulad ng pag-asa na galing sa Diyos, na ito po ay buhay, matatag, at walang hanggan. Tayo po ay sumandaling manalangin. Hallelujah. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, tuloy nga po na maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ng buhay. Kami binangon niyo, Panginoon, at sa presensya ng bawat kapatirang naririto, Panginoon. Maraming salamat. At tuloy nga po, Panginoon, na napakabuti niyo, Panginoon, na sa kabila po ng mga naranasan namin sa preparation kaninang umaga, ay hindi niyo kami binigo, Panginoon. At tuloy nga po, Panginoon, na dahil hindi kami dapat mawalan ng pag-asa dahil kumikilos po kayo, Panginoon, at hindi niyo po hahayaan na hindi kami makapagpuri sa inyo, Panginoon, na hindi kami matuloy sa pagpupuri sa inyo, Panginoon. Lord, i-prepare niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ano man po yung mga gumugulo sa aming, Panginoon, na maagaw ng aming atensyon, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang mga sandaling ito ay maialay namin sa inyo. Ang aming isip, ang aming puso sa pakikinig, Panginoon, ng inyong mensahe. Tunay nga po, Panginoon, na maraming salamat, no, sa pag-asa, Panginoon, na regalo niyo. Itong pagpasok, Panginoon, ng Kapaskuhan.
Tunay nga po, Panginoon, na wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa inyo at ang lahat po ng meron kami utang namin sa inyo. Muli po, maraming salamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So mga kapatid, when we talk about hope, the first thing we must learn is who is the source. No? Sino ba ang pinagmumulan ng ating pag-asa? So ang unang pong puntos sa ating pagbubulay mga kapatid, sabi po ng ating verse, no? Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-asa. No? He is a God of hope. No? At ang Diyos po ang pinagmumulan ng pag-asa. Mga kapatid, when we talk about hope, no, hindi po ito nakabase sa sitwasyon. No? At lalong hindi sa gobyerno. Dahil alam ko, even I, no, ako, forgive me, pero minsan talaga ako nasasabi ko na parang wala ng pag-asa. No? Na may cancer na. O talagang napakahirap na. No? Nakakarinig pa tayo ng kahit sino ang maupo, wala ng pag-asa. Kasi meron ng sistema, no, na kailangan talaga yun ng mabuhay. No? Yung ekonomiya natin, na ang taas ng inflation, 500 lang daw, kasya na sa Noche Buena. No? Tapos nagpakita ng resibo, 1993. 1993, kasya ang 500 sa Noche Buena. Year 2025 na po. No? So nakakalungkot, no? Tapos sila pa yung mga mariringgan mo na gano'n na sila naman yung mga mayayaman, no? Na hindi nila siguro naranasang pumunta sa palengke at makita kung magkano yung bilihin, no? So, mga kapatid, ito po yung kalagayan natin. Maraming nagkakasakit, maraming tao na walang tirahan. Tunay po na parang walang pag-asa. When we look around, no, parang walang pag-asa. Kanina, kung makita nyo yung kalat dito, no, talagang parang walang pag-asa matutuloy tayo. Kung nakita nyo yung nakita namin kanina umaga. No? Pero mga kapatid, ang tunay kong pag-asa ay hindi po nakaugat doon sa nakikita natin. Ang tunay po na pag-asa ay nakaugat sa karakter ng Diyos. No, kaya nga, napakahalaga po na makilala natin kung sino ang Diyos. No? Kung paano ba siya nag-work. No? Minsan kasi, iba-iba tayo ng perspective, no, doon sa pagtingin sa Diyos. No? Yung iba, ang tingin sa Diyos ay Diyos na nagpaparusa lang. Yung iba naman ang tingin na kahit anong gawin natin, okay lang sa Kanya kasi siya ay Diyos ng pag-ibig. No? Pero dapat po nating maunawaan kung ano talaga yung karakter ng Diyos. At ang karakter po ng Diyos ay siya po ay Diyos ng pag-asa. Siya ay tapat, hindi nagbabago, at tinutupad yung kanyang mga pangako. Mga kapatid, kung siya po ang pinagmulan ng pag-asa, no? Yung hope is originated from God, ibig sabihin po, hindi po ito produkto nung pakiramdam lang natin. No? Hindi ito produkto ng tagumpay natin, hindi ito produkto ng ating kakayahan, kung hindi ito po ay regalo ng Diyos. Naniniwala po ba tayo doon? That hope is a gift from God. Bakit? Kasi marami pong tao ang nawawalan ng pag-asa. Diba? Bakit hindi pantay-pantay ang pagtingin ng tao? Dahil mga kapatid, iba-iba po kasi tayo ng pagkakilala sa Diyos. At iba-iba po tayo ng regalo na tinanggap. No? But for Christians, brothers and sisters, when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, no? Kasama po yan mga kapatid sa regalo na tinanggap natin. Meron tayong pag-asa. Kaya yung pag-asa na yun mga kapatid, hindi nga tayo may pag-asa tayo na hindi natatapos ang buhay natin dito. May pag-asa tayo na
tayong mga mananampalataya ay makakasama natin ang ating Diyos. Diba? So, mga kapatid, it is a gift. No? At as a gift, no, ito po ay kailangan cherish natin. Panghawakan natin itong pag-asa na meron tayo. No? Higit lalo tayong mga mananampalataya. So, yung pangalawa po natin is dumating si Jesus bilang katuparan ng matagal ng pangako. Sa lumang tipan po mga kapatid, alam nyo ba, ang tagal po nilang inintay ang Mesyas, no? Bilang tagapagligtas. And even the time of Jesus Christ, kaya hindi nila pinaniwalaan na si Jesus ang Mesyas kasi they are looking for a Savior, a political Savior, na magpapalaya sa kanila under the bondage of the Roman Empire. O, ganun kasi yung pananaw nila. So, pero mga kapatid, alam nyo ba na napakatagal na panahon na nanahimik ang Diyos? No? Alam nyo ba, from the last prophet, sino ang huling propeta? Ha? In Italian? Si Malachi. Si Malachi. Italian. Alam niyo ba, Italian si Malachi, no? Italian prophet yun. No? So, imagine, brothers and sisters, from the last prophet, Malachi, 400 years. No? Meron niyo 400 years. No? Na akala ng bayan ng Israel ay nanahimik ang Diyos. Akala ng bayan ng Israel ay hindi na tutuparin ang pangako ng Diyos. Pero mga kapatid, alam niyo ba, nung dumating si Jesus Christ, all the prophecy has been fulfilled. Wala pong na-miss kahit isa. No? Lahat ng sinabi in the book of Isaiah, no, in Ezekiel, lahat po yan. Lahat ng sinabi ng mga propeta na mangyayari sa pagdating ng Mesaya, tinupad pong lahat ng ating Panginoong Hesus. No? So mga kapatid, ang ibig sabihin po nito, lahat ng pangako ng Diyos ay kanyang tinutupad. No? At ito po yung pag-asa. Bill mo, imagine 400 years na nanahimik. Wala ng propeta, wala ng direktang boses ang Diyos, wala na siyang pinapahayag. 400 years. Pero nung pong ipinanganak ang ating Panginoong Hesus, bago siya ipinanganak, no, nangusap through John the Baptist. No? Kaya nga si John the Baptist, anong tawag sa kanya? 400. Oh, thank you, Sis Del. Si Sis Del, very yan. Kaya pastoral na yan. No? So, bilang forerunner, ano po? Inilatag niya. Yun po ang tawag doon eh. Yun po ang naging partisipasyon ni John Baptist. Inilatag niya, inihanda niya ang lalakaran, ang tatahakin ng ating Panginoong Hesus. So brothers and sisters, ito po yung patunay na ang Diyos, hindi siya nagbabago. Tinutupad niya po yung kanyang pangako. Even imagine 400 years. No? At ang sabi po ng Biblia, more than 300 prophecy, no, ay tinupad ng Diyos. Kaya nga, pag kayo magre-research, no, imagine lahat ng sinabi no, tinupad ng ating Panginoon. Lahat, no, even yung, di ba, nung nakapako siya sa krus, no, di ba, sinaksak siya dito, na prophecy yun. Yung walang buto na nabali sa kanya, ibirin nyo, ilang beses siyang hinagupit, di ba? Walang nabali kahit isang buto sa kanya kasi prophecy po yun. Sumakay siya sa donkey, prophecy yun. Lahat po ng ginawa ng ating Panginoong Hesus, yun po ay propesya na isinulat at sabi ng ating Panginoon ay tutuparin at natupad pong lahat. So mga kapatid, lahat po ng pangako ng Diyos ay tinupad niya. At ito po yung pag-asa, no? Na kung tinupad niya yung kanyang mga pangako noon, tutuparin niya yung pangako niya sa atin, mga kapatid. Pangatlo, ang pag-asa po ay
pananatili ng Espiritu Santo. Paano po yan, mga kapatid? So, it all starts when we believe in Jesus Christ. Alam nyo, napakarami po na nangyari. The moment we accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Una, when we accept Him, nagkaroon tayo ng hope. No? When we accept Him, na-save tayo, di ba? Yun yung hope natin. And when we accept Him, nandun po din yung presensya ng banal na Espiritu. Kaya nga, mga kapatid, paano natin ito mapapatunayan? Kung babalikan po natin ang istorya ng ating Panginoong Hesus, di ba nung siya'y nabuhay na muli, nagpakita siya sa mga alagad. On the day of Pentecost, di ba, anong sabi niya sa mga alagad? Antayin nyo ang ipagkakaloob ko sa inyo. Yung banal na Espiritu po, yung sinasabi niya doon, mga kapatid. And nung mga panahon na yon, ano po ang sabi ng ating mahal na Panginoon? No? Kasi babalik na siya sa langit eh. Bibigyan niya po tayo ng isang katuwang. No? Our helper, our counselor, no? Great counselor. Ito po yung banal na Espiritu, mga kapatid. Ang sabi po nung ating reference verse, upang kayo'y mapuspos ng pag-asang dulot ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Brothers and sisters, hindi po natin mapapanatili ang pag-asa sa sarili nating lakas. Bakit? Kasi yun nga yung sinasabi natin kanina, bakit may mga tao na punong-puno ng pag-asa? May mga tao na madaling mawala ng pag-asa. No? Pero, mga kapatid, as Christians, given po ito dapat. No? Pag mananampalataya ka, pag Kristiyano ka, given yan. Dapat puno tayo ng pag-asa. No? Kaya nga, when times stop, nagkakaroon tayo ng mga discouragement, yun yung balik sa atin eh. Na minsan, bakit kaya ang bilis kong mawala ng pag-asa? Bakit kaya ganito yung nararamdaman ko? Maybe we are not empowered enough. Kasi minsan, alam nyo, ang Diyos, hindi siya namimili. And for us to be empowered by the Holy Spirit, dito rin po papasok, mga kapatid, yung ating partisipasyon. Kaya nga, kailangan po natin i-empowered siya. Maging karapat dapat po tayong vessel of the Holy Spirit. Kaya nga sinasabi, diba, our body, ito po yung tahanan ng banal na Espiritu. Diba? So, kung hindi po natin ito pinapangalagaan, hindi po natin ito ginagawang karapat-dapat na tahanan ng banal na Espiritu, hindi po siya makakakilos. Hindi siya ma-empowered. Kasi, yun po yung hinihiling sa atin ng Diyos bilang mga mananampalataya. So, mga kapatid, ang banal na Espiritu po ang nagpapalakas ng ating loob. Nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng pagsubok at nagpapaalala sa pangako ng Diyos. Ito po maganda natin makita dito. I already illustrated many times. Na paano, sabi, ang banal na Espiritu ang nagpapaalala sa atin ng mga pangako ng Diyos. Ilang pangako ba ng Diyos ang alam nyo? Ha? Ilang pangako ng Diyos ang alam nyo? Ha? Ilang pangako ng Diyos ang alam nyo? Can you mention at least 20? Parang, pastor, ang dami naman yata. 10. Kaya? 5. Alam nyo ba kung ilan ang pangako ng Diyos? Ang sabi ng isang
Bible scholar, more than 7,000. Grabe. No. Tapos tayo, 5, 10, hindi tayo makapagbigay ng pangako ng Diyos. No? Pero ang sabi ng Biblia, 7,000 daw. No? Sabi nung nag-aral na yun. No? So, paano mga kapatid maipapaalala ng banal na Espiritu? No, ain't nothing here. Nag-gets nyo ba? Ain't nothing here. Sabi ng banal na Espiritu, wala akong papaalala, walang laman. Diba? So, anong ibig sabihin mga kapatid? We must do our part. Na malaman natin mga pangako ng Diyos. So, every time na dumarating tayo ng mga problema, merong paghuhugutan ng banal na Espiritu. Ganun yun mga kapatid eh. Kasi, paano niya papaalala? No, sa mga estudyante, no, nagdaan din ako dyan eh. No, alam ko agad pag hindi ako papase. Kasi hindi ako nag-aaral. No, kahit anong pray ko, no, Lord, pasa niyo po ako dito. I'm sorry, anak, hindi ka nag-aaral eh. Anong papaalala ko sa'yo? Diba? Ganun po yun mga kapatid. So, yun ang trabaho ng banal na Espiritu. How can we remember? No? How can the Holy Spirit recall? Diba? Eh, wala ka namang pinapasok. So, ganun po yan mga kapatid. So, ang trabaho ng banal na Espiritu sa atin is to paalala. No? Diba? Bakit sabi? Ano yung sabi? Ang paalala ay gamot sa taong nakakalimot. Yung mga nanay natin, sabi ng sabi yan, ibig sabihin yun, nasabi niya na sa'yo. Diba? Ibig sabihin, nasabi niya na once, nasabi niya na twice, pinapaalala niya. Pero ang ibig sabihin nun, nasabi na. No? So tayo, kailangan natin alamin, no? Para ang banal na Espiritu may mapaalala sa atin, no? When it comes to the promises of God. So, siya yung ating guide, sa ating counselor, sa yung nagpapaalala sa ating mga kapatid. No? Kaya po, mga kapatid, kahit tayo ay pagod, kahit po tayo ay nalulungkot, kahit po tayo ay nangangamba, meron pong banal na Espiritu na patuloy na gumagawa sa ating mga buhay. Amen? Amen. Amen. So, brothers and sisters, as we reflect, ano na ngayon? Ano yung magagawa natin? Ngayon na panahon ng Christmas season, no? Na dapat puno ng pag-asa. No? Pero ano ang umaagaw ng ating pag-asa? Kasi, Pastor, ang mahal ang bilihin. Kahapon, nung si Lia nag-swimming, tapos kami ni David, umalis kami sandali, nag-try na kaming mamili ng regalo. Sabi ko, Labs, sana mag-upgrade din naman yung mga regalo natin. Kasi ganito na lang yung kaya nating bilhin. Sabi niya, ano ka? Nag-upgrade talaga yung presyo. Ang mahal-mahal na. Sabi niya, gustuhin man natin magregalo ng mas maganda. Ito pa rin, kasi ito pa rin yung budget. Tumaas pa. No? Tapos sabi ko, ewan ko ba, bakit biglang pumasok sa isip ko si Manny Pacquiao? Sabi ko, siguro sila Manny Pacquiao, isang regalo, 1,500,000 sa mga house niya, keepers niya siguro, baka tig 50,000, alam niyo yun, yung mga mayayaman, no, ganun na lang sila magbigay ng regalo. No? Sarap siguro nun. No? Yung mga may amo dito na galante, no? Tatanungin kayo kung anong regalo. Sana all. Sana all. No? So, panitolin mo. Nga eh. Papalad na yung mabigyan tayo isang bit-bit, no? Puro panitolin na lang. No, eh yun din kasi nagmahal na din. No, nagmahal na din. No, grabe. Grabe talaga. Kaya nakakalungkot nga na kung tayo dito nakakaramdam tayo ng inflation. Eh lalo sa Pilipinas, no. Kaya nakakalungkot, nakakarinig na tayo na parang magkasya na lang tayo sa ganun.
huwag na silang magsasalita ng gano'n. No? Nakaka-hurt yung gano'n. No? So, mga kapatid, tayo po ay nasa panahon. Nasa panahon tayo na kailangan natin is to empower. Maghanda tayo, panatilihin natin yung ating pananampalataya. Muli natin yakapin yung pag-asa mula sa salita ng Diyos. Kasi ito po yung madalas po natin nanineglect, mga kapatid. Sometimes, nagpe-pray tayo. Kasi po yun, bahagi po talaga yan. We cannot survive without praying to our God. But, tingnan din po natin na, kasi salita lang tayo ng salita sa Kanya. Yun ba yun? Alam niyo ba yun? The means to communicate is one way. Pray ka ng pray. Pray tayo ng pray sa Diyos. Pray tayo, hingi lang tayo ng hingi. Sige, nagpapasalamat tayo. Pero, paano natin mararamdaman yung pangungusap ng Diyos? Through His Word. Through His Word, mga kapatid. Kaya mahalaga po talaga na magkaroon tayo ng oras sa pagbabasa ng Biblia. Kaya mga kapatid, yakapin natin ang pag-asa na nagmumula sa salita ng Diyos. Gawin po natin yung bahaging ito, nung First Advent, bilang paggunita, pagbibigay ng panahon sa pananalangin, dahil mga kapatid, sa dami po ng boses at balita ng mundo, it's so noisy na. Alam niyo ba, mga kapatid, the definition of noise? There are so many kinds of noise. Alam niyo ba yun? Hindi lang yung ingay, everything that is distracting you is considered as noise, mga kapatid. So napakadami ng umaagaw at nagdi-distract sa atin sa mundong ito, mga kapatid. Kaya kailangan po natin ng malinaw, na salita ng Diyos na magbibigay ng pag-asa. Maglaan po tayo ng oras para payapain yung isip natin. Alam nyo ba na ang mundo natin na ginagalawan ay hindi nakamukha nung 50 years ago, 30 years ago. Napakarami ng stress. Napakarami na pong noise. Napakarami ng distraction. Kaya po kailangan natin payapain yung ating mga puso. Kailangan po natin payapain yung ating mga isip. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Pangalawa, mga kapatid, mamuhay tayo bilang tagapaghatid ng pag-asa sa iba. Minsan ako guilty din dito Pastor ka pa naman. Ba't ikaw yung parang napaka-negative mo? Pagkausap ko yung nanay ko, lagi akong pinagagalitan dyan. Yan ka na naman. Puro ka na ng reklamo. Yan ka na naman. Wala ka ng sa Pilipinas. Sabi ko kasi, Talyano na ako. Hindi ko ganun. Hindi, joke lang. Minsan talagang ganun. Nawawalan tayo minsan ng amor. Nawawalan tayo ng hope. Pero, mga kapatid, dapat tayo po yung pinagmumulan ng pag-asa. We must be a beacon of hope. Kaya nga sa mga conversation, pag tayo ay nakakasilimuhan natin yung ibang tao, hayaan na lang natin sila yung magreklamo. Kaya ako, minsan nagreklamo na lang ako sa kapwa ko mananampalataya. Ganun na lang gawin natin, mga kapatid. Kung gusto nyo magreklamo, mag-usap-usap na lang tayo. At least tayo na lang. Pero pag ibang tao, hindi mananampalataya, baka matisod yan. Hindi, joke lang. Kidding aside, brothers and sisters. Pero, siyempre, minsan, nailalabas lang naman natin yan. Kasi nga, pamilya tayo, we're close. Pero, let's be conscious. Pag meron tayong ibang kasalamuha, ibang mga tao na baka minsan mas nega pa tayo sa kanila. Negative. Kailangan tayo yung beacon. Tayo yung beacon of hope. Na pagkasama tayo, masaya sila. Tayo yung pinagmumulan ng pag-asa. Naalala ko tuloy si Brother Bing. Alam niyo ba sa Spain,
nung mismong araw ng anniversary, nagpalit ng venue. Buti nga tayo, sila, nagpalit talaga ng venue kami. Kaya siksikan kami doon. Di si Pastor Billy, talagang namumutla ng umaga, na late pa. Pero nyo, record breaking yun. Walang tatalo doon. Nag-lunch kami ng alas 4. Walang tatalo doon sa joint. Ang joint natin, 2:30 lang ang pinaka-late natin. Doon, alas 4 talaga. No, ang lunch namin doon. Alas 8 pa lang, nag-almusal na kami ni Didit. Kaya, sabi ko, hindi ko alam, makakapag-sermon ako nito kasi gutom na ako. Kilala niyo naman ako, pag gutom ako, masyadong maiksi na yung sermon ko. Sabi niya, hindi sila sanay ng maiksi doon. Gusto nila medyo mahaba. Si Sis Maman may dalang, buti nakakain ako doon. Kahit papano na tawid gutom. So, pero ang point ko mga kapatid, nung time na, talagang, hindi nyo sila nakitaan ng discouragement, no? Talagang, tapos yung sound system nila nagluluko. Boses, pa ako doon, ang pangit ng boses ko doon. Buti binigyan ako ng bagong mic. Ito, maganda na. No? Kaya ang daming distraction nung time na yun. Tapos, yun nga, sinabi ko, before, nagpalit ako ng sermon kasi nai-sermon na nung unang guest speaker nila yung sermon ko. Ganun ka-hassle, no? Pero siyempre, love na love ko yung mga kasama ko, yung mga sumuporta sa atin, no? Yung mga kasama natin doon na talagang full support, no? At yung pag-host nila sa atin. Hindi sila nawalan hindi mo sila makita na nawalan talaga ng pag-asa, no? At yung sila mismo punong-puno pa rin ng kasiyahan, no? Kaya nga nung sabi ni Brother Ping, buti na lang pastor, guest speaker ka lang nila. Kung ikaw yung pastor ko, baka hindi mo nakaya yung calmness ni Pastor Billy kasi talagang yung very moment na yun, pinalitan yung lokale. Tapos walang reimbursement, walang sabi-sabi. Talagang matindi yung naging experience din namin doon. No? Pero mga kapatid, no, tayo po ay kailangan manatili, no, na beacon, no, ng hope na pinagmumulan tayo lagi ng pag-asa. So, sa isang mundo na mundong takot, sa isang mundo na nalilito, ang mga mananampalataya ay dapat maging ilaw ng pag-asa. So pangatlo, brothers and sisters, we must remember na harapin ang hirap ng may pananampalatayang hindi bumibigay. So, it is a very clear reminder, brothers and sisters. Ako lagi ko itong sinasabi sa inyo at sana ito ay tumanim sa puso natin mga kapatid. Kaya hindi nyo ba napapansin in every service natin, yung prayer natin, salamat sa pribileyo na malaya tayo nakapananambahan. Malaya, madali pa ang panahon, mga kapatid, dahil huwag po sanang dumating. No, hindi tayo, pero everything is possible, brothers and sisters. No? Na even in this simple congregation, in this simple meetings natin, posible na pag dumating ang panahon ng araw, may magbabawal na sa atin, bawal nang gamitin sa religious, bawal na kung ano man ng may patungkol sa Diyos, hindi natin alam. So, ano ang ibig sabihin nito mga kapatid? Sa panahon pa lang na madali, magpalakas na tayo. Nagets nyo? Kasi baka dumating yung panahon na wala na. Bawal na ang lahat. Mahirap ang sitwasyon. Paano tayo huhugot? No? Ano yung paghuhugutan natin? Kung sa panahon ng madali, hindi natin nagawa. Paano natin magagawa sa panahon ng kahirapan? So, kaya nga minsan, hindi nyo ba naisip yung church natin? Bakit tayo mahirap pumunta sa sentro? Buti nga, ganun lang yung hinihirap natin. Malayo yung lakarin, mahirap ang mahirap ang parking, no? Mahirap kausap si brother,
Marami tayong hassle. No? Baka training natin yun, mga kapatid. No? Kasi baka dumating ang panahon na mas mahirap. Paano na? No? Kaya nga, samantalahin natin yung madali pa tayong umati ng church. Madali tayong, baka mamaya pati ang Zoom. Everything is possible. Baka pati ang Zoom, nadidetect niya na gagamitin sa religious, bawal na. O, di ba? Hindi nyo ba alam, we are being spied. No? Maraming beses yung kwentuhan nyo lalabas sa wall nyo sa Facebook. Kwentuhan lang kayo. Kami nila Brother Bing, nila Brother Port. Kwentuhan kami ng pang-ihaw. Weber. Kwentuhan lang. Mamaya lalabas. Oh, Brother Bing, lumabas na Weber. Kwentuhan lang kami. Totoo yun. Ewan ko kung na-experience ko yan, ha? We're being, sa mga kwentuhan. No? Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? No? Yung mundo is manipulating na talaga. No? Kung ano yung inilalayo na tayong pilit. Yung station ID, gugutom na ba kayo? Maga pa naman. Sino nakakita ng station ID ng ABS-CBN? Nakita nyo yung bago? Anong tema? Hope? Joy? Ha? Hope, joy, and love. Diba? Diba? Parang gano'n, no? Ano napansin nyo? Mula simula hanggang natapos. Masaya. Sila masaya. May nabanggit ba patungkol sa Diyos? Sa symbol. Kahit nga yung Belen, wala na. Ano lang? Christmas tree. Diba? Star, parol. No, Santa Claus. Oh, hindi yung mga nakakaraan nilang mga station ID na yun napansin, may star, merong naalala ko pa nun, may bilempe. Kahit pa paano, merong pang paggunita sa Baby Jesus. Pero ngayon, nakita nyo, wala. Nakapokus doon sa pagtulong. No, pinokus doon yung paggawa ng mabuti, yung charity. Nawala na yung nawala na yung patungkol sa Diyos. No, at lahat, hindi lang yun. Napakarami po. No, na pagdating ng Christmas season, materialismo, di ba? Nawawala na ng tunay na essence. No? Yung focus kay Jesus Christ as Messiah, as a Savior, wala na. No? Pinalitan na ito lahat. Kaya nga mga kapatid, simula pa lang yan. No? Pabago ng pabago, pamodern ng pamodern hanggang sa totally alisin na nila, no? Ang Diyos sa eksena. So brothers and sisters, kailangan natin ng pananampalatayang hindi bumibigay. No? Keep up the faith, mga kapatid. Tandaan po natin kung ang Diyos ay tapat noon, siya ay tapat ngayon, at siya po ay tapat pa rin magpakailanman. Tayo lamang ang nagbabago. Ang tao lamang ang lumalayo, ang tao lamang ang nagbabago ng kaisipan patungkol sa Diyos, pero ang Diyos po kailanman ay hindi siya nagbabago. Brothers and sisters, the Advent po ay paalala sa atin ng kwento ng Diyos na hindi pa tapos. Tayo po ay naghihintay sa pagbabalik ni Kristo kung kailan po ang pag-asa natin ay magiging ganap. Alam niyo ba na matatapos lamang ang hope kapag kasama na natin ang Diyos? Ganun po yan, mga kapatid. Kasi ano sabi ng Hebrews? Faith, yung pananampalataya ay pananampalataya doon sa inaasahan natin. Pananampalataya doon sa hindi natin nakikita. Yun po yung Diyos. Pero pag kasama mo na yan, hindi mo na kailangan ng pag-asa. Hindi mo na makakasama mo siya, kasama mo na eh. Diba? So brothers and sisters, ang pag-asa po ay kailanman ay hindi mauubos. Hindi po ito isang pakiramdam. Ito po ay isang buhay na pag-asa kay Jesucristo. So mga kapatid, habang sinisimulan natin ang linggong ito, ang
pagse-celebrate po natin ng Advent season, alalahanin po natin na ang Diyos ang nagbigay ng pag-asa. Si Jesus, si Jesus ang katuparan ng pag-asa. At ang Espiritu Santo po ang nagpapatibay ng ating pag-asa. Kaya mga kapatid, magpuri tayo. Magpuri tayo at magtiwala dahil ang Diyos, dahil sa Diyos, mayroon tayong pag-asa na kailanman ay hindi mauubos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.